Sinimulan ko na nga guys tagkalin yung mga kahoy na kalat sa ating taniman. Bali pan day 3 na nga natin ngayong araw. Nung day 1 at day 2 ay medyo nahirapan tayo. Kailangan kasi nating itumba lahat ng kahoy na andito. Pero ngayon ay medyo maalwan na. Aalisin na lang kasi natin to para magmukhang malinis. Nakalipas na rin ang buong magdamag at medyo tuyo na yung mga dahon. May mga ilang ligha pa nga lang guys na hindi pa tuluyang umaalis. Pero karamihan naman dito ay wala na. Kaya nakapagpasya ako na kunin na yung mga kahoy. Tapos yung mga dahon na inaalis natin ay iniipon ko lang sa isang tabi. Para kapag nagsiga tayo ay sama-sama na. Pero ang bala ko sana nung una ilalagay ko dito yung baka namin. Ang kaso nga lang naisip ko na tuyo na yung mga dahon dito. Kaya baka pag nilagay pa natin ay hindi na to kainin. Bukod pa doon paniguradong kakagatin din yun ng maraming ligha. At naisip ko na lang na utay-utayin na lang natin. Gusto ko sana na ito yung gagamitin ko sa gagawin natin bakod. Pero mukhang wala tayong mapipili dito kasi puro baliko. Tapos karamihan dito ay maliliit pa. Kaya isa na lang talaga ang pupuntahan ng mga kahoy na to. Wala tayong ibang choice kundi isama natin sa pag-uuling. Kaya kahit yung sobrang liliit ay sinasama ko na. Buti na lang din ngayong araw ay nakisama sa atin ang panahon. Hindi masyadong mainit at hindi rin maulan. Kaya tamang-tama to para magpatuloy. Bali ang una kong kinuha mga kahoy guys yung pinutol natin nung day 1. Mas tuyo na kasi to at baka kumunat palalo. Sabi nga ni nanay guys wag ko na daw linisan yung mga gilid para daw walang madaanan yung mga hayop na maliligaw dito. Pero kasama naman sa plano natin na lalagyan ko to ng bakod. Kaya wala din namang magiging problema kung sakaling linisan natin. Pero hindi ko talaga inaasahan guys na marami pala tayong kahoy na makukuha dito. Galing lang to sa isang side pero halos kalahating sako na. Di pa nga tayo tapos kasi meron pa dito sa kabila. Mas malalaki yung nandito na pinutol natin kahapon. Lalo na itong nasa pinakang gitna. Ang kaso nga lang may isang problema. Sariwa pa kasi yung mga dahon nito kaya andito pa rin yung mga ligha. Kaya napag-isipan ko na lang na unahin muna yung maliliit. Tigaw na kahoy nga guys ang tawag nito dito sa lugar namin. Na kahit kasing laki lang ng daliri ay sobrang ganda ng uling. Sobrang tigas kasi nito kaya hindi basta-basta naaabo. Ganitong puno rin kadalasan yung pinagtatalian natin sa tuwing nag-uula tayo ng mga baka. Di kasi gaya ng ibang kahoy ay tumpok-tumpok to kung tumubo. Kaya kung pansin nyo ay sobrang dami talaga nito dito sa pagtataniman natin. Pero mawawala din yan kapag nagsigana tayo. At yung ibang kahoy na maraming sangay hindi ko na pinutol. Ang bala ko kasi ay gagamitin natin yun paakyatan ng sitaw. Isa kasi yun sa mga gusto kong itanim. Bukod sa madaling patubuin ay marami ring mamunga. Hindi naman kasi nawawala yung ganong gulay sa mga taniman. May pagkukuhaan na rin tayo ng binhi ng kamuting kahoy. Kahit hindi pa nga tayo tuluyang natatapos pero lahat ay planado na. Kaya kailangan na talaga nating bilisan para makapagsimula na tayo magtanim. May isang puno lang talaga dito na hindi pa natin kayang tanggalin. Napapalibutan kasi ito ng mga bagay na sobrang daming ligha. Kaya siguro hintayin na lang nating matuyo yung mga dahon. Or di kaya naman kapag nagsigana tayo isasabay na natin. Pero nag-iisa na lang naman to at lahat ay natanggal na. Kaya mabilis na lang to at kung tintiis na lang. At kung makikita nyo ay napakapino na mga lupa dito. Di tayo masyado mahirapan sa paghukay kasi wala masyadong ugat. May isang hindi lang talaga tayo kinaya dito. Napakaraming liga. Hanggang ngayon nga kinakagat pa rin ako. Aray. Siguro pag natuyo-tuyo na lang saka natin tatagkalan ng mga dahon. Or di kaya naman sisigaan muna natin. Sa tansya ko yung nakuha nating kahoy dito ay aabot ng isang sako. Pero hindi pa kasama dyan yung punong malaki. At baka bukas yung mga damo at dahon ay kakahagi na natin. Para maipon at makapagsiga naman. Bye-bye! 2 fingers sa akin!